Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra Ligaya Santos. Ngayon ay pag-aralan natin ang paksang mga natural na solusyon para sa matagal ng eye bags at dark circles. Mga mahal kong kaibigan at taga-subaybay, sabi nga matatanda, ang mga mata ang bintana ng kaluluwa. Noong tayo ay bata pa, ang ating mga mata ay nakniningning, maliwanag, at puno na buhay. Ngunit sa paklipas na panahon, ang alalahanan sa buhay. Mga gabing walang tulo dahil sa mga ana at apo at ang mapay na. Batas ng oras ay naiwan ng marka sa ating mga mata. Makikita sa ilalim ng mata ang maga o maitim na bilo na nakpapagulang ng 10 taon sa ating mukha. Palagi tayong mukhang pagod at malungkot kahit na masaya ang ating kaluban. Hindi lamang ito nakakabawas sa ating kumpiyansa, kundi isa rin itong lihim na pasakit na minsan ay hindi natin alam kung kanino sasabihin. Marami sa inyo ang nag-iisip na kailangan na lang tanggapin ka pa, tumatanda na. O kaya ay kailangan magpapunong-puno sa beauty clinic para matanggal ito. Ngunit hindi po, mga kaibigan, ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng napakagandang gamot, mura, at madaling makita sa ating kusina. Kailangan lang nating malaman ang tamang paggamit. Kaya ngayon, ang aking channel ay ibabahagi sa inyo ang tatlong natatanging formula na pinasama-sama mula sa mga pinakapamilya na natural na sangkap upang matanggal ang pamamaga ng mata at makpakan ang matakal ng maitim na bilog sa mata sa laktas at epektibong paraan. Salup lamang ngang 7 araw ngang tuloy-tuloy na paggamit. Ang formulang ito ay pinili ng mabuti batay sa siyentipikong mekanismo nga pagtandaang balat ngunit pinasimple upang madali ninyong magawa sa bahay. Bago tayo pumunta sa detalye nga bawat formula, kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang paksang ito at nais ninyong ibali ang kabataan sa inyong mamata, mangyaring bigyan ng like ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel sa ibaba. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin upang patuloy na magsaliksik at magbahagi ng magagandang remedyo araw-araw. At ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa paghahanap ng nanining ng kagandahan para sa ating mga mata. Bahagi 1. Pagunawa sa kalaban na nagiging sanhing baga sa mata at kwangtam. Mga kaibigan, bago tayo magsimulang magpagaling, kailangan nating malaman kung bakit naroon ang mga ito. Kapag naunawaan natin ang sanhi, mas magiging epektibo ang paggamot, tama ba? Ayon sa kaalaman sa medisina, ang balat sa ilalim ng mata ang pinakanipis na balat sa ating katawan. Kapag tayo ay tumatanda, ang layer ng taba sa ilalim ng balat ay kumukuha at ang collagen ay nawawala. Na nakpapalitaw sa daluyan ng dugo sa ilalim ng balat na bumubuo ng kwangtam. Ang pamamagang ng mata naman sa katunayan ay dahil sa pag-ipon ng taba o likido. Kapaumina ang sistema ng paalis ng tubig ng katawan dahil sa eda o dahil sa pagkaingong malat. Mahina ang bato ang tubig ay naipon siyang gabutas lalo na sa ilalim ng mata na nagiging sanhing ng pamamaga. Kaya, nakita ninyo na ang pamamagang ng mata at kwangtam ay hindi natural na lumito. Ito ay sigaw ng tulong mula sa circulatory system at pagtanda. Kaya hindi tayo basta-basta mapapahit ng kung ano-anong cream kundi kailangan nating gamitin ang tamang sangkap upang matugunan ang problema. Ang tatlong formula na ibabahagi ko sa ibaba ay dinisenyo upang ganap na malutas ang sitwasyong ito. Ang isang uri ay nakakatulong sa pag-alis ng tubig upang
mabawasan ang pamamaga. Ang isang uri ay nakakatulong sa pagpapabilis ng sirkulasyon upang mabawasan ang kwangtam at ang isang uri ay nakakatulong sa pag-regenerate ng balat. Ngayon, nang hindi na kayo patagalin pa, pumunta na tayo sa unang solusyon. Ito ay isang klasikong pamamaraan na lubos na kinagigiliwan ng mga Pinoy. Bahagi 2. Tatlong ginintuang formula para tanggalin ang baga sa mata at kwangtam. Formula 1. Ang perpektong tambalan, patatas at fresh milk, unsweetened. Ang unang formula na nais kong ipakilala sa inyo ay ang perpektong tambalan para sa namamagana mga mata. Patatas at fresh milk, unsweetened. Ang patatas ay naglalaman ng isang espesyal na enzyme na tinatawag na catecholase. Sa medisina at kagandahan, ang sangkap na ito ay kilala sa kakayahan nitong magpaputinge, balat ng natural at magbababa ng pamamaga. Kapag binagsama sa fresh milk na mayaman sa lactic acid na nakakatulong sa paglambot ng balat at pag-moisturize, makakaroon tayo nga isang napakagandang maskara sa mata na makakatulong sa pagsipsip ng labis na tubig at magpapaliwanag sa madilim na bahagi ng balat. Upang gawin ang formulang ito, ihanda ninyo po ang nga sumusunod. Sangkap. Isang maliit na patatas, pumili ngang sariwa na walang usbong, at maganda ang dilaw na balat. 2 kutsarita ng fresh milk, unsweetened, mas mainam kung malami. 2 piraso ng cotton pad, yung ginagamit na magababayhan sa pagpunas ng mukha, o kung wala, pwede ring gumamit ng malinis na medical gauze na pinutol sa dalawa. Paano gawin? Sundin ninyo ang 6 na hakbang na ito. Hakbang 1. Paghahanda ng patatas. Una, hugasan ng maigi ang patatas upang matanggal ang lupa. Pagkatapos, balatan ng buo ang panlabas na balat. Tandaan na tanggalin ang lahat ng itim na mata sa patatas kung mayroon. Hakbang 2, paglihang ng pinahalong timpla. Sa hakbang na ito, may 2 kayong paraan. Paraan 1. Gumamit ng blender upang durugin ng husto ang patatas. Paraan 2. Mas madali para sa inyo gumamit ng pangkayod upang kayurin ang patatas ng pino. Matapos magkaroon ng dinuro na patatas kasama ang katas at sapal, ilagay ito sa isang malinis na mangkok. Sunod, dahan-dahang ibuhos ang 2 kutsara ang fresh milk, unsweetened. Gumamit ang kutsara upang haluin ng maigi hanggang sa maging malapot at makaisa ang pinahalong timpla. Hakbang 3. Activate ng lamig. Ang sikreto, maraming tawang. Pagkatapos, ihalo ay agad na inilalagay sa mata. Ngunit ang aking sikreto ay narito. Balutin ang mangkok ng pinahalong timpla at ilagay sa freezer, refrigerator, sa lubi days hanggang 15 minuto dahil malamig na temperatura ang susi upang mabilis na paliitin ang mga daluyan na dugo sa ilalim na mata kung saan mabilis na bababa ang pamamaga. Hakbang 4. Pagkatapos ngang 15 minuto, kunin ang mangkok ng pinahalong timpla. Sa oras na ito, napakalamig at nakakatuwa ng pinahalong timpla. Kunin ang 2 cotton pad at isawsaw ng lubusan sa mangkok upang masipsip ng cotton, ang katas ng gatas at patatas. Maari rin kayong maglagay ng kaunting sapal ng patatas ng pantay-pantay sa cotton pad. Maliit na tip. Bahagyang diinan ang cotton pad sa gilid ng mangkok upang mabawasan ang labis na tubig na tumutulo. Ngunit huwag pigain ng masyado, kailangan pa rin itong basa-basa.
Hakbang 5. Pag-relax at pagtatamasa. Pumili ngang isang komportableng pwesto kung saan makakahiga kayo, bahagyang itaas ang unan, ipikit ang mga mata, at ilagay ang dalawang cotton pad na lubusan ng nababa sa sustansya sa bahagi ng mata. Tandaan na takpan ng buo ang ilalim at itaas na bahagi ng mata. Humiga at mag-relax sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Sa panahong gito, makakaramdam kayo ni paglamig na kumakalat at ang bigat sa mga mata ay unti-unting nawawala, napakasarap sa pakiramdam. Habang 6. Matapos ilagay ang maskara, gumamit ng malamig na tubig upang hugasan ng maigi ang bahagi ng mata. Sa huli, gumamit ng malambot na tuwalya upang dahan-dahang patuyuin, huwag kuskusin ng malakas. Mahalagang paalala. Ang patatas ay may bahagyang epekto sa pagpapaputi kaya tandaan na hugasan ng maigi gamit ang malamig na tubig pagkatapos gamitin. Huwag na huwag gagamitin ang patatas na may usbong dahil mayroon itong lason na hindi maganda sa balat. Sa formulang ito, gamitin ninyo ito ngang 3 beses sa isang linggo. Matapos ang unang paggamit, titingnan ninyo sa salamin at makikita ninyo na mas maliwanag ang balat sa paligid ng mata, nabawasan ang pamamaga, at mas mukhang magaan at buhay ang mga mata. Ngunit makaibigan, kung bawasan lang ang pamamaga ay hindi pasapat para sa mga may matagal ng maitim na bilog sa mata dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo, kailangan natin ng mas matinding solusyon na mas malalim ang epekto sa magdaluyan ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ang ikalawang formula kahat. Formula 2. Ang kahangahangang gamot, green tea at honey, pampasigla nga sirkulasyon. Mga kaibigan, katatapos lang nating ayusin ang namamagang mga mata. Ngayon, pag-usapan natin ang mga matitigas na maitim na bilog, ang sikreto sa paglutas. Ng problemang ito ay nasa 2 pamilyar na sangkap, green tea at honey. Ang green tea ay naklalaman ng tanin at kafeina. Ang kafeina ay hindi lamang nakakatulong sa atin na magising kapag iniinom natin, kundi kapag inilagay sa balat. Ito ay may epekto na palitin ang maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng mata. Kapag lumiliit ang mga daluyan ng dugo, lumiliit ang husto ang maitim na kulay. Kapag pinagsamasahan isang natural na anti-inflammatory at moisturizing agent, ito ay isang mahalagang gamot para sa mga tumatandang mata upang may sagawa ng tama at ligtas mangyaring ihanda ang mga sumusunod, sangkap. 2 tea bags ng green tea o regular tea bags ay pwede rin, ngunit mas mainam ang green tea. 1 kutsarita ng purong honey. Counting maligamgam na tubig. Paano gawin? Sundan ang aking paraan na ito. Siguradong malinis, hindi madumi, at mataas ang epekto. Hakbang 1, pag-activate ng tea. Ilagay ang 2 tea bags sa isang tasang maligamgam na tubig, 70 hanggang 80 gradiga. Hindi kailangan ang kumukulong tubig. Ibabat ang tea sa loob na 3 hanggang 5 minuto upang lumabas ang mga benepisyo nito. Maliit na tip, huwag itapon ang tubig ng tea pagkatapos ibabad. Inumin ito. Ang painom at pagpapahil sa labas ay doble ang epekto. Hakbang 2, hangwin ang 2 tea bags, dahan-dahang diinan gamit ang kutsara o kamay upang mabawasan ang tubig. Mahalagang paalala, huwag pigayin ng lubusan. Hayaan ang tea bags
na bahagyang basa-basa upang mas madaling masipsip ngang balat ang mga sustansya. Hakbang 3. Ilagay ang 2 tea bag sa isang malinis na plato. Gumamit nga daliri o maliit na kutsara upang magpahit nga napakanipis na layer nga honey sa isang bahagi ng tea bag. Tandaan na mapahit lamang ngang manipis na layer. Kapag sobra, maring tumulo ang honey sa mata na magdulot ng discomfort. Hakbang 4. Ilagay ang plato na may 2 tea bags sa freezer ng refrigerator sa loob ng 20 minuto. Ito ay isang sapilitang hakbang. Hakbang 5. Pahinga at mag-relax. Hugasan ng maigi ang mukha, patuyuin, humiga ng comfortable. Ilagay ang 2 tea bags sa mata. Ang bahagi na may honey ay direktang nakadikit sa balat ng mata. Ipikit ang mata. Mag-relax. Salubi. Eniga. 15 minuto. Kagad. Pagi. Katapos. Ilagay. Makakaramdam kayo ne paglamig na kumakalat ng malalim sa mata. Napakasarap sa pakiramdam. Ang amoy ngang tea na pinaksama sa honey ay makakatulong sa pagpaparelax ng inyong nervous system. At lahat pagod ay mawawala. Sa oras na ito, tahimik na gumagana ang tanin upang paliitin ang maluwa na balat. Maliit na paalala. Dahil sensitibo ang balat sa mata, pumiling malinis na tea na walang kemikal na pabango. Ang honey ay dapat purong honey. Kung may allergy sa pollen, subukan mo nang magpahid ng kaunting honey sa pulso bago ilagay sa mata. Mga kaibigan, nabawasan na natin ang pamamagangang matagamit ang patatas at fresh milk. Nabawasan na rin natin ang maitim na bilog gamit ang green tea at honey. Ngunit mayroon pa ring isang problema na napapagulang sa mga mata, ito ay ang mga wrinkles at ang pagnipis at paglambot ng balat. Upang mapanatili ang pangmatagalang resulta at maiwasan ang pagbabalik ng pamamagangang mata, kailangan nating palakasin ang balat, having elastiko, at palaparin mula sa loop. Ang ikatlong formula na ito ang gintong susi para sa pangmatagalang pagpapabata na pinakagusto ko, lalo na kung isasama sa isang natatanging lymphatic drainage. Massage. Inaanyayahan ko kayong ipagpatuloy ang pagbabasa. Formula 3. Coconut oil at vitamin E. Deep hydration at lifting massage. Mga kaibigan, madalas sabihin na kung gusto mong matayo ng mataas na bahay, kailangan matibay ang pundasyon. Ganon din sa pag-alaga ng mata. Pagkatapos, mabawasan ang pamamaga at pangingitim, ang huling habang na ito ang pinakamahalaga upang palakasin ang pundasyon, upang maging maluso ang balat sa mata mula sa ugat, at maiwasan ang pagbabalik ng pamamaga. Kaya kailangan natin super nutritious na kombinasyon. Ang kombinasyon coconut oil at vitamin E. Ang coconut oil ay mayaman sa fatty acids na nakakatulong sa pagpapalusog ng balat. Ang vitamin E naman ay tinaguriang reyna ng anti-aging na nakakatulong sa pag-regenerate ng nasirang cells ng balat. Lalo na sa formulang ito, ituturo ko sa inyo ang pagsasama-sama nito sa lymphatic drainage massage. Ito ang sikreto ng mga high-end spa na nakakatulong sa pag-alis ng labis na tubig at toxins mula sa paligid ng mata at tuluyang tinatanggal ang taba sa mata. Mangyaring ihanda ang mga sumusunod. Sangkap. Isang vitamin E capsule dilaw, mura lang sa botika. Isang kutsarita na coconut oil o olive oil. Paano gawin?
Sundin ng dahan-dahan ang aking sinasabi. Hakbang isa. Gumamit ng karayom upang butasan ang vitamin A capsule at pisilin ang laman sa inyong balat. Sunod, ilagay ang coconut oil. Gumamit ngang daliri upang paghaluin ng maigi ang pinahalong timpla sa inyong palat salop nga 10 segundo upang ang init mula sa ating katawan ay mapainit sa langis na makakatulong sa mas mabilis na pagpasok ngang sustansya sa balat. 3 beses na mas mabilis kaysa sa paggamit ng malamig na langis. Hakbang 2. Gamitin ang inyong ring finger. Tandaan na dapat ay ring finger. Dahil ito ang daliri na may pinakamahinang puwersa upang hindi masira ang pinong balat sa paligid ng mata. Hakbang 3. Paggamit nga teknik sa pagmasahe para palitin ang kunot. Ngayon, ilagay ang pinahalong timpla sa balat sa ilalim ng mata at simulan natin ang masa. Kilos 1. Pangtanggal ng toxin. Ilagay ang ring finger sa panimula ang mata. Malapit sa ilong at dahan-dahang imasahe ng pahalang sa ilalim ng mata patungo sa dulo ng mata. Isipin na ginagamit ninyo ang inyong daliri upang plansahin ang isang kunot sa isang tela. Ang puwersa ay dapat napakagaan, napakalambot. Kilos 2. Pagtaas ng balat. Kapag ang daliri ay umabot sa dulo ng mata, huwag huminto. Bahagyang diinan sa dulo ng mata at imasahe. Paitaas patungo sa sentido. Ang kilos na ito ay napakahalaga. Pinahayakpit nito ang maluvak na balat. Itinasang balat sa mata na lumalaban sa gravity. Gawin ito. Ulitin ang cycle na ito ng pagmasahe ng pahalang at paitaas ngang 15 hanggang 20 beses para sa bawat mata. Hakbang 4. Matapos ang masahe, gumamit na nga dulong ngang daliri upang dahan-dahang itap ang paligid ng mata na parang napipiano. Ito ay nakakatulong sa huling sirkulasyon ng dugo at nagpapapasok ng sustansya sa ilalim ng balat. Gawin ninyo ang masaga na ito tuwing gabi bago matulog. Hindi tulad ng patatas o green tea na kailangan hugasan. Sa formulang ito, hayaan ang pinahalong timpla sa balat at matulog. Sa pagtulog, tahimik na inaayos at binabagoen vitamin E at coconut oil ang balat. Kinabukasan, hugasan ng maigi ang muka. Mangyaring gamitin ito ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ng 7 araw, magugulat kayo dahil hindi lang nawala ang maitim at pamamagas sa ilalim ng mata kundi naging makinis pa. Ang makunot ay lumuwag din ng husto. Kaya ngayon, hawak na natin ang kumpletong 3 makapangyarihang formula. Pagbabawas na pamamaga, pagbabawas ng maitim, at pagtaas ng balat. Gayon pa man, mga kaibigan, itinuro ng ating mga ninuno na mas mabuting pigilan ang sakit kaysa gamutin. Kahit gaano pa kagaling ang gamot, kung ang ating pang-araw-araw na gawi ay nakakasira, mawala lang ang lahat ng pagsisikap upang ang mga formulang ito ay maging 100% epektibo at upang mapanatili ang kagandahan magpakailanman, mayroong ilang napakahalagang payo sa pamumuhay na kailangan ninyong tandaan. Bahagi 3. 5 gintong payo at mga paalala sa paggamit. Mga kaibigan, kahit ang pinakamagaling na gamot ay hindi makakatulong kung patuloy tayong mali ang pamumuhay. Upang maging malusog at maganda ang nga mata at upang maging matatag ang kalusugan, mayroon akong 5 time-team na payo para sa inyo. 1. Pagbawas sa maalat na pagkain. Ang asin ang numero 1 kalaban ng pamamaga. Ang mata. Ang pagkain ng maalat ay nagiging sanhi ng pag-ipon ng tubig sa katawan
At ang pinakamadaling makita na lugar ng pag-ipon ng tubig ay ang pamamaga ng mata. Bawasan ang paggamit ng patis at ang pagkaingang masyadong malat sa gabi. 2. Posisyon sa pagdulog. Kapag natutulog, gumamit ng unan na bahagyang mas mataas kaysa sa karaniwan. Nakakatulong ito upang hindi maipon ang likido sa paligid ng mata at mukha. Iwasan ang pagtulog ng nakadapa dahil nakdudulot itong matinding presyon sa balat ng mukha na nagiging sanhing gakunot at pamamagang ng mata. 3. Wastong pag-inom ng tubig. Marami sa inyo ang natatakot sa madalas. Pagihi sa gabi kaya nililimitahan ang pag-inom ng tubig. Ngunit ang kakulangan sa tubig ay nagiging sanhi din ng pag-ipon ng tubig sa katawan para mabuhay na nagiging sanhingang pamamaga ng mata. Uminom ng sapat na tubig sa umaga at bawasan sa 2 oras bago matulog. Dirt. Paging matiyaga. Ang mga natural na remedyo ay hindi katulad na operasyon. Nangangailangan ito ng oras upang masipsip at gumaling. Maging matiyaga ngang hindi bababa sa 7 araw at panatilihing regular upang makita ang resulta. Huwag mainip at sumuko sa kalagitnaan. 5. Pagsusuri sa kalusugan. Kung nagawa na ninyo ang lahat ng paraan, kumain at natulog ng regular ngunit malaki pa rin ang pamamagaang mata at maitim, magpatingin sa doktor, lalo na sa function ng bato at thyroid gland. Minsan, ang pamamagang mata ay senyales ng alarmong katawan. At isang maliit na paalala, ang balat sa mata ay napakadaling magkaroon na allergy. Bago ilagay ang anumang formula sa mata, subukan mo nang magpahit ng kaunti sa pinong balat sa pulso. Maghintay ng 15 minuto upang makita kung may pangangati o pamumula bago gamitin. Ligtas muna bago ang lahat, mga kaibigang. Ang edad ay maaaring makakuha kinis, balat, gunit, hindi nito. Kayang kunin ang ating kagalakan sa buhay at pagmamahal sa sarili? Tama ba? Ang pag-alaga sa sarili. Ang pag-alaga sa mga mata ay hindi lamang para sa kagandahan kundi para mahalin ang ating sarili upang tuwing gigising tayo at titingin sa salamin, makikita natin na puno pa rin tayo ng enerhiya upang maging masaya kasama ang mga anak at apo. Naniniwala ako na sa 3 simpleng formula patatas, fresh milk, green tea, honey, at coconut oil, vitamin E massage na ibinahagi ko, malapit na ninyong mahanap muli ang naniningning at sariwang paningin. Subukan ninyo ito ngayon at mag-iwan ng komento dito upang ipaalam sa akin ang resulta. Ako ay sabik na, naghihintay na mabasa ang magandang balita mula sa inyo. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan akong like. Pindutin ang subscribe button ng aking channel at huwag kalimutang i-click ang bell icon sa tabi nito upang tuwing mayroon akong bagong remedyo, kayo ang unang makakatanggap ng biso. Mangyaring ibahagi din ang video na ito sa inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay upang sama-sama tayong mabuhay ng masaya, malusog, at maganda araw-araw. Sa huli, nais kong hilingin sa inyo na laging maging malusog, maganda, masaya, at makaroon ng maliwanag at buhay ng mga mata. Paalam at makita-kita tayo sa susunod na mga video ng aking channel. Maraming salamat. Narito ang isang imahe na napapakita ng nga sangkap at ilang habang sa paggawa, natural na maskara sa mata.